Alam niyo po ba na ito pong si Senator Bato de la Rosa talagang patuloy yung paghahanap po sa kanya ng ating mga otoridad. At dito nga mga kababayan, kanina meron pong isang bahay sa Angeles City, Pampanga ang di umano'y pinagtataguan daw nitong si Senator Bato de la Rosa ang sinalakay ng CIDG at saka po ng NBI. So ngayon mga kababayan, sa kasamaang palad ay hindi po natagpuan dyan itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon ito, pakinggan po natin. Benedict, nakita ba ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa sa naturang bahay? Magandang umaga, Ella. Walang nakitang Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at maging ng National Bureau of Investigation. Bandang alas 6 kaninang umaga nang puntahan ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang bahay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Base sa inisyal na impormasyon, pinaghihinalaan umano na nasa naturang bahay nagtatago si Senator de la Rosa. Samantala sa isang post sa social media, kinondena naman ni Attorney Israeli Tutorion ang ginawa ng PNP, CIDG at NBI. Sa screenshot na ibinahagi ng abogado mula sa post ng may-ari ng sinalakay na bahay, sinasabi nito na tinatayang nasa 20 hanggang 30 tauhan ng CIDG at NBI. Alam niyo mga kababayan, ito para sa akin, hindi talaga basta-basta nila mahuhuli itong si Senator Bato kung hindi po nila gagalingan yung intelligence po nila. Gaya nga ng sabi ni Senator Ping Lacson mga kababayan, galingan ng PNP, galingan ng NBI, galingan ng CIDG, galingan ng Armed Forces of the Philippines kung tutulong sila at galingan nila pagdating po sa intelligence para po mahuli etong si Senator Bato. Kasi mga kababayan, kung puro ganito lang, wala po talaga mangyayari dyan. Malabo po talagang maaresto yung si Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi nila gayanin o tularan yung ginawa ni Torre mga kababayan, ni General Torre? Na naging dahilan or naging daan para maaresto, ito pong si Kibulok mga kababayan kahit pa nagtago sa ilalim ng lupa. Kaya nga para sa akin mga kababayan much better na sundin po nila yung payo ni Senator Ping Lacson. Nagalingan nila mga kababayan sa intelligence para mahuli ito pong si Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. NBI ang pumunta sa kanilang tahanan na wala umanong dalang search warrant. Nang tanungin ang may-ari ng mga otoridad, sagot umano ng mga ito na not necessary o hindi na umano ito kailangan. Inamin naman ng may-ari ng bahay sa naturang post na kilala niya o malapit siya dito nga kay Senator Bato de la Rosa at maging dito kay suspended Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska. Ito muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. So sa madalit salita mga kababayan, bigo ang PNP dahil nga wala silang at saka CIDG at NBI dahil wala po silang natagpuan mga kababayan na Bato de la Rosa dyan po sa may isang bahay sa may Angeles City, Pampanga. Dahil nga mga kababayan, para sa akin kasi much better nga natrabahuin po nila ito ng pailalim itong si Senator Bato para na sa ganoon mahanap yung pinagtataguan nito. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, talaga may mga kapit pa rin sa PNP mga kababayan, eto pong si Senator Bato. At hindi may iwasan na siya po mga kababayan ay matimbrihan ng kanyang mga dating kabaro. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung medyo bad news yan, meron naman po tayo nakita na good news na kung saan mga kababayan, eto daw pong revocation ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa aprobado na daw po mga kababayan ng PNP. Para kansilahin na itong lisensya ng mga armas ni Bato at the same time mga kababayan, i-revoke na po itong kanyang mga armas. So ngayon ito i-play po natin. Leia, kailan pinirmahan ang revocation at ano ang susunod na hakbang ng PNP? At ilan ba talaga ang baril ni Senator Bato? Yan. Ella, magandang tanghali sa iyo. Ang revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinirmahan kahapon, May 26, 2026 ng pinuno ng Firearms and Explosives Office. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LSAP si Senator Bato. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang armas o baril na kinukonsidera na siyang kolektor. Sa record din ng FEO, Ella,
Si Bato ay nagmamay-ari ng 117 mga baril. Grabe, no? Sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para impormahan si Senator Bato kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender kasi ng FEO ang mga baril ni Senator Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Tama. Kaya ang revocation ng mga baril ni Bato ay bunsod ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity of murder. Tsaka mga kababayan, hindi pwedeng humawak si Senator Bato ng napakaraming armas. Ganong siya po ay itinuturing na napugante at nagtatago po sa kamay ng batas. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, etong si Senator Bato, malaki talaga ang posibilidad na manlaban niya. Sinasabi ng iba na malabo daw manlaban kasi duwag etong si Senator Bato, pero maliwanag mga kababayan na hindi po magpapahuli ng buhay etong si Senator Bato de la Rosa at hindi po siya magsusurrender at susuko. Kaya nga para sa akin mga kababayan, tama lang itong ginagawang hakbang na ito ng PNP na inaprobahan na nila yung pag-revoke nitong mga armas ni Senator Bato de la Rosa kasi nga baka magamit pa yan ni Senator Bato once na hulihin siya ng ating mga otoridad. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Murder, kaugnay sa war on drugs ng pamahalaan. Base sa Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o may pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Tama. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba habang patagal ng patagal, mukhang palabo ng palabo na mahuli na. Ito pong si Senator Bato. At saka kung titingnan din natin mga kababayan, ito nga yung isa sa pinaka nakakatawa. Ano po, nasa mga kamay na ni Secretary John Vic Remulla noong mga nakaraang araw itong si Senator Bato de la Rosa, pero nakatakas pa. Nakaalpas pa mga kababayan. At ngayon, may nakita tayong balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa politiko. Ito daw pong si PBBM mga kababayan, tila nawawala na or nauubusan na ng pasensya dito daw po kay Secretary John Vic Remulla dahil nga daw po sa pagtakas nitong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, ito po yung source natin ha, politiko pero ililipat po natin yan dito. Yan. So sabi po dito, basahin natin, wait lang, lakihan ko lang yan. Pamacho pero matamlay. Marcos reportedly losing patient with John Vic Remulla after Bato de la Rosa's escape. Sabi dito mga kababayan, ay sa ulat lalong nadidismaya si Ferdinand Marcos Jr. kay Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang sunod-sunod na pagtakas ng mga high-profile fugitive sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinakahuli na rito si Senator Ronald Bato de la Rosa ay sa isang scooper na nakausap ng politiko na nawawala na umano ng kumpiyansa ang Pangulo kay Remulla dahil mas inuuna raw nito ang pagpapapansin sa publiko kaysa maagap at matibay na aksyon. Kasi kung titingnan naman talaga natin mga kababayan, sayang lang yung pagiging sekretary ni Secretary John Vic Remulla dyan po sa DILG kasi nga totoo yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na sa panahon po niya, yung mga high profile na fugitive mga kababayan, nakakatakas po sa kamay ng pananagutan. At marami din pong sinabi publicly, etong si Secretary John Vic Remulla mga kababayan, na talagang ang dating pinapaasa lang ang taong bayan. At isa pa, hindi nagkakatotoo. Di po ba? Katulad na lamang mga kababayan, nitong mga high profile na nagtatago sa kamay ng batas, katulad nitong nitong sina Bato de la Rosa, nasa mga kamay na yan kung tutusin ni John Vic Remulla pero natakasan pa siya. Kaya nga dapat talaga mga kababayan, si Bakina sa pwesto, ito pong si Secretary John Vic. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ito pa raw. Sinabi ng source na naging kapansin-pansin ang pagkainis ni Marcos noong press conference sa Malacanang noong Mayo 19 tungkol sa pagtakas ni De La Rosa kung saan bigla na lamang umanong nawala si Remulla bago matapos ang briefing. Una nang humarap si Remulla kasama sina Jose Melencio Nartates Jr. at Acting Justice Secretary Frederick Bida upang magbigay ng update tungkol sa tugon ng gobyerno sa pagtakas ni De La Rosa. Ngunit habang papatapos na ang press conference, hindi na umano nakita ang kalihim ng DILG. Iniutos umano ng presidente na alisin si John Vic
dahil hindi tugma ang kanyang mga pahayag sa mensahe ni Nartates ayon sa isang scooper. Ayon pa sa source, matagal na umanong ikinukonsidera ni Marcos na ibalik bilang DILG Secretary si dating kalihim na Benhur Abalos. Ngunit nananatili raw si Remulla sa pwesto dahil sa impluensya ng kanyang kapatid na si Jesus Crispin Remulla. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin ha. Ayan. Si Boying umano ang pangunahing dahilan kung bakit nakakapit pa rin si John Vic sa kanyang posisyon sa kabila ng malalaking pagkakamali nito. Dagdag ng source, sinasabing ang pag-aatubili umano ni Remulla sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa ang isa sa mga dahilan ng dramatikong pagtakas ng senador noong Mayo at 14. Ilang oras lamang matapos ang putukan sa loob ng Senate Complex na nagdulot ng lockdown sa gusali. Ayon sa isang scooper, dapat sana'y agad na kumilo si Remulla matapos tanggihan ng Supreme Court of the Philippines ang hiling ni De La Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Pero hanggang ngayon, wala pa ring matibay na aksyon mga kababayan. Ito pong si John Vic Remulla at hindi nga natin maalaman kung bakit ayaw niyang kumilos para arestuhin etong si Bato de la Rosa at puro papresko na lamang po ang kanyang pinaggagawa. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayon sa halip na kumilos, agad matapos ma-deny ang TRO, pumunta pa siya sa Senado habang kasagsagan ng insidente ng putukan noong Mayo 13. Humarap siya sa media habang pilay at hayagang sinabi na hindi siya naroon upang arestuhin. Ito daw pong si De La Rosa ayon sa source. Sabi pa dito, ito pa, yan. Kalaunan lumabas pa mga larawan kung saan makikitang casual na nakikipag-usap si Remulla sa ilang miyembro ng Senate Majority Bloc sa loob ng isang kwarto sa Senado matapos humupa ang tensyon dulot ng insidente. Makalipas ang ilang oras, nakalabas umano si De La Rosa sa Senate premises sa tulong ni Senador Robin Padilla. Bago ang kaso ni De La Rosa, 3 pang high-profile personalities ang nakatakas umano sa ilalim ng pamamahala ni Remulla. Isa rito si dating presidential spokesperson Harry Roque na nahaharap sa reklamong human trafficking. Kaugnay ng umano'y koneksyon nito sa isang Philippine offshore gaming operator or etong Pogo Hub. Umalis si Roque ng bansa noong Setyembre 2024 matapos makontempt dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa offshore gambling operation na pinaghihinala ang ginagawang front para sa kriminal na aktibidad. Nabinbin pa rito ang umanong kanyang asylum application sa Europe. Sabi pa dito, nananatili ring nagtatago si gambling lord na Charlie Atong Ang na nahaharap sa reklamong murder kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa kabila ng 20 milyong reward para sa kanyang pagkakaaresto. Binatikos din si Remulla sa isa pang kontrobersyal na kinasasangkutan ni dating kongresista Saldico, isang pangunahing personalidad sa umano'y flood control scam. Noong Abril, hayagang sinabi ni Remulla na maaari nang ma-deport pabalik sa Pilipinas. Ito daw pong si Saldico sa loob ng 1 hanggang 3 linggo matapos umanong maaresto sa Czech Republic. Ngunit kalaunan, kinumpirma ng Department of Justice na matapos magpadala ng mga opisyal sa Prague, nawala na pala si Saldico sa kustodiya ng Czech authorities mga kababayan. At dahil po dyan sa mga pagkakamali na yan ni Secretary John Vic Remulla, tila naiinis na daw po ang presidente at ipinag-uutos na napalitan na ito pong si Remulla mga kababayan bilang secretary ng DILG kasi nga puro kapalpakan na ang ginagawa at puro papogi na ang ginagawa mga kababayan nito. Sa madaling salita, hindi na nakikita ng taong bayan kung ano pa bang trabaho ang ginagawa nito. Kasi nga, nauubos yung oras niya sa pagpapapogi at pagpapapreskon. Kaya nga ngayon, naiinis na ang presidente at nauubos na ang pasensya dito po kay Secretary John Vic Remulla at gusto na po itong palitan mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Kasi bukod dyan mga kababayan sa usapin na yan, kumilos na
ito pong ating mga kapulisan at pinasasampahan na po ng kaso ng PNP at CIDG. Ito pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ng obstruction of justice dahil sa pagtulong sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So ngayon, mga kababayan, kung ang presidente gigil na dito po kay Secretary John Vic Remulla at gusto na po ito, mga kababayang, palitan, ang PNP naman po at CIDG gigil na pong sampahan or pasampahan ng kaso ito pong si Senator Robin Hood Padilla dahil nga po sa pagtulong kay Bato de la Rosa. So ngayon ituloy po natin. Sasampahan na ng reklamo ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Senator Robin Padilla at iba pang individual. Dahil umano yan sa obstruction of justice nang tulungan nilang makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ama! Ayon kay CIDG Director Robert Morico, lumalabas sa investigasyon na hindi lang basta-basta nakisakay si Bato kay Senator Padilla nang umalis sila sa Senado madaling araw noong May 14. Isa raw yang planadong biyahe na maiwasang matiktikan si De La Rosa at makatakas. Tsaka mga kababayan, parang ang nangyari nga, nakatulong pa yung pagpunta ni Secretary John Vic Remulla doon po sa Senado para lumakas ang loob ni Senator Bato de la Rosa na makatakas o makawala sa Senate premises. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin, talagang hayagan namang sinabi ni Secretary John Vic Remulla nung nagpunta siya ng Senado na kaya siya nagpunta doon ay hindi talaga para arestuhin etong si Senator Bato de la Rosa, kung hindi para protektahan yung mga senator. At yan po ay hindi maganda sa paningin na mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga ako, mga kababayan, sa totoo lang, much better siguro na ibalik natin yung mga taong totoong nagtatrabaho. 'Di ba, mga kababayan? Kung itong si former secretary ng DILG, Benhur Abalos, mga kababayan, ay nagampanan at nagawa ng maayos yung kanyang trabaho, bakit hindi rin magawa ni Secretary John Vic Remulla ng maayos yung kanyang trabaho? Kasi kung titingnan talaga po natin, mga kababayan, inip na ang taong bayan na makitang managot itong mga high profile na ito sa kamay ng pananagutan. 'Di ba? Sa kamay ng batas. So ngayon, ituloy pa natin. Meron pang araw isa pang sasakyan na bumubuntot noon sa kotse ni Padilla na nagsilbing security escort at backup car sa kanilang biyahe. Oh. Pagpili ng CIDG, tuwing may nangingialam sa pag-aresto sa isang criminal offender, rumurupok ang sistema ng katarungan sa bansa. Tama! At kompromiso ang kapayapaan. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang sa kanya si Bato at hindi naman sila tumakas dahil Hindi, ganun na rin yun, mga kababayan. Tinulungan niya makalabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Ano itatawag natin doon? Nag-jack employ lang sila? Hindi, mga kababayan, pwedeng sabihin na hindi niya tinulungan makatakas si Bato kasi nga isinabay niya sa kanyang kotse kaya nakalabas ng Senate premises. So ibig sabihin, siya yung naging daan para makatakas etong si Senator Bato. marami namang pulis sa Senado nung mga oras na yun. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada. Diba? Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, dapat talaga masampahan ng obstruction of justice ito pong si Senator Robin Hood Padilla dahil nga tinulungan niyang makatakas itong si Senator Bato de la Rosa at tinulungan niyang hindi harapin ni Bato de la Rosa yung pananagutan po niya. At saka, mga kababayan, kung mapapansin nyo, itong mga senador na ito talagang antitigas ng ulo. Hindi talaga marunong sumunod, mga kababayan, sa sinasabi ng batas na turingan pa sila ng mga lawmakers. So ngayon, kung titingnan po natin, di ba, after po nung nangyaring kaguluhan, dyan po sa Senado, mga kababayan, ay naglabas ng preventive suspension. Ito pong ombudsman laban po dito kay Aplaska. Pero, mga kababayan, biruin nyo, sa kabila ng pag-suspended na yan kay Aplaska, nakikita pa rin yung presensya po niya sa Senado, sa kabila ng kanyang suspension. So ngayon, ito daw pong ombudsman, naalarma sa presensya ni Aplaska, dyan daw po sa Senado sa kabila ng kanyang suspension na kinakaharap. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring putukan sa Senado nitong nakaraang May 13. 2 araw pagkatapos nito, pinatawan agad ng 6 na buwan na preventive suspension si Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplaska. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla kahapon, wala pa silang natatanggap mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na reply o kumpirmasyon kung ipinatupad na ang order na nanggaling mula sa kanila. Kasi nga, sa totoo lang, mga kababayan, ayaw talaga ni Alan Peter Cayetano na masuspended ito pong si Aplaska kasi nga kaalyado po nila yan eh.
Di ba? Kapag ka naandyan dyan sa Senado si Aplaska, automatic protektado sila. At lahat ng gagawin nila mga kababayan, lahat ng ipag-uutos nila kay Aplaska, natural susundin agad-agad nito pong si Aplaska. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan ha, para po sa akin, mukha atang etong mga senador na ito, hindi na po tumatalima sa sinasabi ng batas mga kababayan. At ang isa pa, sila na mismo ang lumalabag sa batas. Di po ba mismong ombudsman na ang nagsabi na sinususpinde ito pong si Aplaska ng 6 na buwan. Pero saglip na sundin ni Alan Peter Cayetano, mukha po atang naninindigan itong si Cayetano sa kanyang sariling desisyon na wag suspindihin ito pong si Aplaska. Kasi ako na-alarm ako nung nakita ko si Aplaska na still talking on media and still parang holding office Tama. over there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received the reply from the Senate President. Nitong nakaraang May 20, 5 araw pagkatapos i-anunsyo ng ombudsman ng suspensyon, namataan sa Senado si Aplaska at nakapagbigay pa ng pahayag sa media na spliced umano ang mga footage na ipinakita ng mga otoridad sa Malacanang. Ayon kay Remulla, bagamat wala pang reply sa kanila si SP Cayetano, umaasa pa rin sila sa magiging tugon nito sa issue. Kaya we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. Tama. Samantala, posibleng padalhan na rin si Aplaska ng subpoena sa susunod na 5 o 10 araw. Sa ngayon, naimbitahan na ng ombudsman ang ilang miyembro ng media na naipit sa gulo upang malaman ang kanilang panig. Kasama rin sa investigasyon ang posibleng papel ni Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Pati ang naging sunod-sunod na live videos ng ilang mga senador sa social media at mga kaugnay nilang press conference. Ayon kay Ombudsman Remulla, imbitasyon muna ang kanilang ipapadala sa lahat ng kabilang sa insidente, habang isasabpina naman ang hindi makikipagtulungan sa kanilang tanggapan. Anya, wala silang tinatalagang petsa kung hanggang kailan tatagal ang investigasyon. Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila. Oo, kasama lahat yan. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan, mga kababayan, kita nyo ha kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Dati ang pinag-uusapan natin yung mga matitigas ang ulo na mga kababayang Pilipino po natin na gumagawa ng krimen. Ngayon ang pinag-uusapan na po natin mga kababayan, yung mga lawmakers na ayaw pong tumalima sa sinasabi ng batas at yung mga lawmakers mga kababayan na nagtatago at nagiging pugante na. At yung sekretary na pinatatanggal na mga kababayan dahil hindi nga marunong magpatupad ng batas. Di po ba? Biruin niyo kung ano yung problema ng Pilipinas ngayon. Dati pinoproblema lang natin yung mga gumagawa ng krimen na mga normal na mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon mga politiko na ang pinoproblema ng taong bayan. Kasi nga kung titingnan nyo, saglip na sila ang magpatupad at sumunod sa batas, unang magpakita na sinusunod ang batas, sila mismo mga kababayan ang tumatalima na. Ibig sabihin, sila na mismo sa madalit salita ang kumukontra na doon po sa sinasabi ng batas. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sa madalit salita, etong ginagawa nila na ayaw nilang pagtalima dito po sa batas, talagang ano po yan, isang patunay po yan mga kababayan na etong mga ito ay hindi po talaga marunong sumunod. At ibig sabihin, wala ding kwenta yung ginagawa po nila na mga batas. Bakit? Kasi sila mismo ang ayaw sumunod. Diba, mismo mga senador pa ang gumagawa ng hindi maganda. Paano magiging magandang ehemplo yan sa mga kababayang Pilipino po natin kung sila mismo mga kababayan ang nagpapakita sa taong bayan na dapat hindi sinusunod ang sinasabi ng batas? Di po ba? Kaya nga kung titingnan po natin, hindi ko rin masisisi ang presidente kung bakit nang gagalaiti sila o siya dito po kay Secretary John Vic Remulla at parang gusto niya nang tanggalin. Kasi nga hindi naman talaga mga kababayan ginagampanan ng maayos yung kanyang trabaho. At the same time kung makikita po natin pagdating sa mga kaalyado ng mga Duterte, tila napakagaan
ano po ng pagpapanagot ni Secretary John Vic Remulla. Kaya nga kung ako kay Presidente, dapat tanggalin nyo na po yan. Di po ba? Mas mabuti na tanggalin nyo na po yan. Kung hindi na po nagtatrabaho at kung hindi na masaya sa trabaho, palta natin ng taong magtatrabaho at tatanggapin ng maayos yung kanyang trabaho at gagampanan ng maayos yung trabahong iniata sa kanya. Kasi sa totoo lang, mahirap maglagay ng isang sekretary na napipilitan lang magtrabaho at napipilitan lang gawin yung kanyang trabaho. Kaya ikaw, Mr. President, kung ako po sa inyo, panawagan ko sa inyo, pag-isipan nyo po ng maraming beses ito. Kasi ang taong bayan umaasa sa proseso, sa proseso at resulta. Ngayon, kung puro proseso lang tapos wala tayong nakikitang resulta, hindi po natin masisisi ang taong bayan kung bakit nag-iisip na sila ng hindi maganda. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa usapin po na ito. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.